Laro na naman yung isa, oh. Ang bilis kasing ano. Nagluso kasi yung yelo ko. Ngayon lang kasi positive 8 eh. Napakainit ng panahon. Ayun yung aking solar powered na motion sensor light. Hindi ko pa rin siya nakakabit. Nilagay ko lang siya dyan para makasagap siya ng ano, ng sunlight for mga 2 days bago ko siya ikabit. Sabi kasi dun sa instruction, bago mo siya gawing i-activate talaga, gamitin, mas maganda kung kargahan muna siya ng mga 2 days dyan sa araw. Anak, yung door, yung gate, ano, bumubukas sara, kailangan mo i-lock. Kaya nilagay ko dyan. Pero sobrang tipid lang naman na magagamit dyan kasi motion lang naman. Kumbaga, iilaw lang siya kapag ka, ano, may movement talaga. Na-try ko na siya dyan eh, sa pwesto niya na yan. Pero doon ko siya ilalagay sa may bakod. So ngayon, ayan, oh, naglulusaw. Sobrang bilis ng pinaglusaw ngayon mula kaninang umaga kasi ang init ng temperature namin ngayon eh. Positive 8. Mga sasakyan, no? Lahat yan putik-putik. Ayan yung 52nd Street eh. Sa likuran lang namin. Pero malayo yan guys ah. At saka walang daan dyan, bawal. Yan kasing bakanting lote na yan na nagsiseparate dito sa bahay namin, dito sa block namin, at saka dyan sa kalsada. Yung tinatawag na, ba yan? Transportation and Utility Corridor, TUC. So bawal yan gamitin. Ultimo maglakad dyan, magpalakad ng aso dyan, bawal yan dyan. Kaya nakabakod yan at bakante talaga. Yung sa tuwan-tuwa naman, naglalaro ng snow. Wet snow kasi eh. So yun yung wet snow guys, na pagka inano mo, binula-bola mo, yun yung nagagawang snowball talaga kasi nagka-clump siya, nabubuo. Basa kasi yung snow na yan. Nalulusaw na. Nakdudumi kamay mo. Kasi nung isang beses, naggayat ako ng mga patatas ginamit ko sa pagkain, sa luto. May mga sibol na yung yung ibang part may sibol na, so tinanggal ko. Sabi ko, oh, tanim mo. Nilagay niya dun sa plant box. Sabi niya, itatanim daw niya doon. Sabi ko, ewan ko lang kung mabubuhay yan. Nag-yellow pa. Diyan sa mga paligid niyan, meron ako mga butas na ginawa dyan. Kasi nagtanim ako ng ano dyan, ng tulips. Kasi nabasa ko, yun nabibili sa Dalarama ba? Nabasa ko kasi, ano daw yun, kailangan pala talaga siya, malamigan ng winter. Kung baga kailangan mo siyang patulugin sa lamig ng winter. Kung gusto mo na mag-bloom siya ng maganda pagdating ng spring, tsaka ng summer. Kasi kapag hindi daw siya nalamigan, late raw siya sisibol, at saka hindi bubulaklak ng maganda. Kung baga maasahan mo lang siyang bumulaklak ng maganda sa sunod na taon na, sa sunod na season kasi nasa lupa na siya. So meron akong ilan na naitanim dyan. Pero meron ilang pa akong bugs na hindi ko na ilagay nung fall. Kaya dito ko na lang siya inilagay sa paso. And then ang balak ko, ngayong spring, ay tatanggalin ko tapos ibabaon ko dyan. At least buong winter, nalamigan din siya dyan. Pero experiment lang yun. Hindi ko alam kung magiging effective. Ayan na nga, oh. Ano, bakit? Dapat nakabaon sa lupa. Sa wakas nga pala, nag-renew na yung insurance ni Mami para sa salamin ng mga bata. Kaya naman sinama namin si Mav kasi nasira na nga kasi yung salamin niya at ginlo lang namin. So ngayon, nabili na siya ulit ng bagong salamin. At this time, yung flexible na yung gilid, yung hindi mapuputol.
Mabuti yung Sun Life na insurance ni Mami. Every year nagre-renew para sa salamin ng mga bata. Pero hindi kasama ang sa amin na adults. Sa insurance ko kasi sa Desjardins, every 2 years lang siya mag-renew. Kaya kailangan talaga ingatan yung mga salamin. Alam niyo ba ito, guys? Ano masarap gawin dyan, guys? Naglaga ako ng munggo. Yung pinakamasarap gawin dyan. Yung paborito namin. Nilalagyan ng asukal tsaka gatas. Yan ang masarap gawin dyan. So, nagpalambot ako niyan kasi ay gagawa tayo ng munggo. Gagawa tayo ng magluluto ako ng ginisang munggo. Yan. So, yan. Prepare muna ako. Kwento ko lang sa inyo yung ganap sa amin nung weekends. So, after namin mag-church, may inattend kami na birthday party. Canadian friend namin na we see each other every week, every Sunday sa church. At saka mother din siya ng aming pianista sa choir. So, yun nga, naimbitahan kami, nagpunta kami doon sa lugar nila sa northwest part ng Calgary. Actually, dapat sa bahay ng anak niya gagawin, kaya lang biglang nag-change ng venue, tapos ginanap na lang sa isang hall ng church doon, Corpus Christi Church sa northwest. Tapos yung may birthday na yun, nasabi ko na nga sa inyo, 90 years old. Grabe, di ba? 90 years old, pero alam nyo ba, napakalakas pa. Napakalakas pa. Walang sakit. Regular yon. Hanggat nandun din yung pianist namin at mag-a-attend ng mass, kasama din yun every week. Lagi sila magkasama. In-invite nila kami parang last week. Last week, binigyan kami ng invitation. Ang nakakaano doon, first time namin na umattend sa birthday party ng may mga talagang taal na, matatawag natin taal na Canadian, yung mga dito na pinanganak, dito lumaki, na mga puti, And nakalagay doon sa invitation card, don't bring any gifts. Huwag daw magdadala ng kahit na anong regalo. So, nagtanong-tanong pa ako. Sabi ko, pagka kaya nilagay nila ganun, do they really mean it? So, talagang hindi sila nag-expect ng gift. Pero, yun nga, sabi sa akin, mapagtanungan ko, ganun nga daw talaga. And, siguro nga, it makes sense. Kasi nga naman, di ba, 90 years old, yung tao, wala na mahihiling pa eh. Alam mo, gusto ng Barbie doll. Ha? Barbie. Ang alin? 90 years old. Wala na nga namang mahihiling pa sa buhay niya, di ba? Yun lang umabot ka ng 90 years old, di ba? Napakagandang regalo na. So, sa mga tuwid, hindi talaga kami nagdala ng regalo. Instead, dumaan kami ng Costco. Dumaan kami ng Shoppers ba yun? Dinaanan natin, Shoppers. Yeah, bumili kami ng bulaklak. Saka bumili kami ng card. Sinulatan namin. So yun lang dala namin. Nagpunta kami doon sa Tapos pagdating namin doon, parang dalawa lang kaming grupo dalawang pamilya lang tayo, na Pilipino. And then the rest puro... Hindi naman, tatlo naman. Pero di sila... hindi. Halos dalawa lang talaga tayo Pamilya. Pamilya na Pilipino. And then the rest talagang puro Canadian yung mga bisita. Pero hindi rin naman sobrang daming tao. Sa'yo? Okay na yan. Sumapasago. Pero ang daming handa. Sarap din, no? Oo, masarap din. Potato salad nila. Pero wala kayong makikitang kanin sa handa. Siyempre. Puti. Oh, shoot. So, ang mga handa nila, yung chicken na oven baked yata yun. Yung manok na yun, maputi no? Tapos, Ano siya? Anong tawag sa ganun? In-oven yung manok eh. Tapos, yung pork ribs, sarap din. Yung pork ribs talaga, yun talaga yung nagustuhan ko. Tapos, yung mga nila,
Wala silang kanin, pero meron sila mga beans, potato salad. Potato salad, ang sarap. Potato salad talaga, paborito ko yun. Sarap. So, yun. Busog na busog din kami. Tapos, ang daming cupcakes, mga desserts, ganyan. Simple lang, pero ang daming handa. Hindi basta mauubos, no, kuya? Sabi ko, ganun pala yung ganun pala yung handaan ng mga Canadian. Kasi first time namin hindi naman kami nakakadalo sa mga ganun ito nga, na-invite nga kami, so yun. Tapos doon, meron doon table, yun, may video, actually may video ako doon yung corner doon ng kung saan nakalagay yung mga cupcakes, meron doong, basta ito, ipakita ko na lang sa inyo yung video. So, may nakalagay siya na mga facts kung ano ba yung buhay noong 1963. That was 90 years ago. Nung pinanganak 36. Ha? 36. Oh, sorry. 1930. Oh, yeah, 1936. Which is 90 years ago nung pinanganak nga si yung Helen. celebrant si Helen. Nakakatuwa ako. Ang kakaiba yung yung mga nakalagay doon. Mga presyo ng bahay, presyo ng sasakyan, kumbaga magkaroon ka ba ng glimpse, no? Yung idea kung ano ba yung buhay noon. Ang gara, ay pakita ko sa inyo. Shoot, overview. Guys, na-invite tayo ng birthday ng aming kaibigan sa church na si Helen, and she's celebrating 90 years old now. 90th birthday. Ang gara. Back in 1936, the year when she was born. Ayan o. Ito ang uso no. Astig. What things cost? New house is $4,850. New car is $720. Gallon of gas is 18 cents. Loaf of bread is 9 cents. Dozen eggs is 29 cents. Grabe! Astig, di ba? Tapos yon, hanggang sa yung isang church member namin, si Primo, dumalo din siya doon, invited din siya, and tumugtog siya. Sinama rin niya may sinama rin siyang violinist. Tapos yun, kinausap niya ako kung pwede ako kumanta ng isa. Yun nga, yung Moon River. Bali ba, hindi naman ako masyadong familiar doon sa kanta na yon. Kumbaga alam ko yung title na yon, naririnig ko yung tugtog, pero hindi ko napapagtuunan ng pansin yung lyrics niya, tsaka yung kung paano siya kantahin. Kaya, ayan. Pakita sa inyo yung video. Muntik na ako nagkalat. Nagkalat na talaga. Nagkalat na talaga kasi hindi ko masyadong alam yung lyrics. Titig na titig pa ako sa cellphone ko sa lyrics. Tsaka hindi ko alam paano kantahin yung isang part. Ayan. Nagkalat talaga ako dyan. Wherever you're going,
world to see. Whereafter the same rainbow stands, waiting round the bend, my huckleberry Pero all in all, it was a nice experience. Nakakatawa din. At nakakaano din na na-invite kami. Yung kasi every Sunday, laging kakwentuhan ni Mami sa simbahan. Kasi nga, doon sila nakaupo near the choir. Kasi nga, syempre kami ni Jeron choir. Tapos si Helen naman, kasama nga ni Ann, yung aming pianist. So, lagi silang halos magkakatabi, no? Yung pwesto nila sa church. Kaya, naging close na namin. Lagi namin kakwentuhan. Joker siya. Maaaring siguro isa yun sa rason kung bakit mahaba ang buhay niya, no? At batang-bata pa siya. Naka-high heels, guys. Naka-heels siya. At rumarampa at 90 years old. Ganun siya ka-healthy. Siguro, ang isang secret niya is dahil nga siya ay masayahing tao. At mabait, napakabait. Ganun din yung pamilya. Ganun din yung pamilya niya, kababait. So, ayun. Happy birthday!